Hallelujah. Tayo may muling magbubulay-gulay ng salita ng Panginoon. Amen. So, ang ating devotion po sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Gawa or sa Acts chapter 20 verse 35. So, ito po ang nasusulat. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. So ito ay hinanay po na. Ito po ay sulat ni Pablo. Amen. So dito po nababasa po natin, dito sa highlighted po natin, ang sabi ng Panginoon, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Or sa English, it is more blessed to give than to receive. Or sa ibang translation po, it's better to give, diba? It's better to give than to receive. Ayan, amen. So sabi nga ng Panginoon na pinagpala, amen, or blessed yung mga nagbibigay. Amen. So ang utos ng Panginoon ay patuloy tayo na parang i-focus natin na mas blessed pala tayo kapag tayo yung nagbibigay kaysa tayo yung tumatanggap. Amen. So tayo as Christian, syempre pag tayo po ay nagbibigay sa ating kapwa o sa mga nangangailangan, dapat po ito ay talagang galing sa ating puso at hindi po ay napipilitan lang. Amen. Kasi pag tayo po ay nagbibigay na nanggagaling sa ating puso, ito po ay kalulugdan ng Panginoon. Kasi kahit anong bigay mo, amen, sa iyong kapatid, pero ito naman ay hindi talaga lubusan sa iyong puso yung pagbibigay, hindi rin to tatanggapin ng Panginoon. Amen. Kasi tatandaan natin mga kapatid na kapag tayo ay tumulong sa ating kapatid or tayo ay nagbigay, sa Diyos tayo nagbibigay. Amen. Kasi nga diba sabi ng Panginoon, in everything you do it for the glory of God. Amen. So gagawin mo yan dahil sa Panginoon, dahil sa pag-ipon mo sa Panginoon, at dahil sa utos niya na ibigin mo rin ang iyong kapwa sa pamamagitan din ng pagbibigay. Amen. So dito sulat ni Pablo, ayun, sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho. So mismo si Pablo, nagtatrabaho siya, hindi siya umaasa kahit kanino, siya mismo, nagtatrabaho siya para mismo sa sarili niya, meron siyang kakayahan, tumulong, sumuporta, o magbigay. Even halimbawa tayo, biniyayaan tayo ng Panginoon ng trabaho, biniyayaan tayo ng Panginoon ng business. Amen. At itong pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon, maging pagpapala din sa iba. Kumbaga, maging channel of blessing. Hindi natin aangkinin lang yung biyaya na binibigay ng Panginoon. Kasi nga, di ba, ang lahat ng blessings na binibigay sa atin, hindi sa atin yun. Kay Lord, kung ikaw, mga kapatid, meron kang kakayahan. Amen. Meron kang kakayahan tumulong o magbigay, bakit hindi ka magbibigay? Amen. Diba? Kung baga isipin mo, ay, binigyan ako ng Lord ng blessing na ito. Pinakita sa'yo ng Panginoon, ay, nangangailangan yung kapatid ko. Di ba? Pinakita sa'yo, may opportunity ka na tumulong, may kakayahan ka. Amen. Ang utos ng Panginoon na mapalad ka kung ikaw ay nagbibigay. Amen. Sure, pag tayo po ay nagbibigay, ito ay dapat nanggagaling sa ating mga puso. Amen. So, bawat blessings po ng ating natatanggap, kung meron po tayong kakayahan, amen, di ba, patuloy tayo na magkaloob sa mga nangangailangan. Sa ating supporting verse po sa Galatia, ay sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10. Ayun po ang nagsabi, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. So, amen. So, huwag po tayong mapagod sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen. So, ang utos ng Panginoon, huwag tayo, church, na mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung isa sa mga paggawa ng mabuti, yung pagtulong or pagbibigay sa mga nangangailangan. Ang sabi ng Panginoon, tayo ay aani kung hindi tayo mapapagod. Amen. Tulad nga ang principle ng Bible, what you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, di ba, ayun ang aanihin mo. For sure si Lord, ayan ang sinasabi sa verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon, amen, di ba, mayroon tayong opportunity, may kakayahan tayo May pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya.
Amen. Lalo na sa mga, di ba, sa mga kapatid natin, di ba, dito sa church, halimbawa dito na lang, nakita natin may pangangailangan at meron po tayong kakayahan. Amen. Kay Lord natin, binibigay, amen, yung pagtulong na yon. At for sure, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay aani. Amen? Di ba kaya nga yung iba, di ba, mas lalo pa silang pinagpapala ng Panginoon kasi good steward sila. Yung blessing na binibigay sa kanila ng Panginoon, hindi lang nila sinasarili. Binabahagi nila, channel of blessing. At pag nakita ng Panginoon, ay, itong ano po ito ay marunong humawak, di ba? Good steward siya. Mas lalo siyang pagpapalain para siya maging pagpapala din sa mga nangangailangan. Amen. So, ayun ang principle pala. What you sow is what you reap. Amen. Aani tayo, church, kung hindi tayo mapapagod sa pagsuporta sa mga nangangailangan nating kapatid. Amen. Sa last verse po natin, ayan, maganda din po yung last verse natin. Sa Proverbs chapter 19, verse 17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Grabe naman pala. Amen, yung hari ng mga hari, may utang sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, pag ikaw naglaan ka or naglend ka sa mga nangangailangan, kay Lord, si Lord ang may utang sa'yo, diba? Si Lord yung magbabayad sa'yo. At higit pa. Diba may kanta tayo, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Si Lord ang magbabalik. Basta tayo ay sa buong puso natin, tumutulong tayo, nagbibigay tayo sa mga nangangailangan. So yun lang mga kapatid, patuloy tayo na ang maging puso natin lagi yung sa pagbibigay. Amen. Dahil sa mga nangangailangan. Kung meron po tayong kakayahan, di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity para tumulong, di ba? Kay Lord natin ilalaan lahat. Amen. Hindi glory to me, basta all glory to God. Amen. Pag sinabi ng kapatid, salamat, kapatid ay amen, salamat sa Panginoon. Kumbaga, ako ay ginamit ng instrumento para ipakalat yung blessing. Amen. Kasi tayo ay patuloy na maging channel of blessing. Amen. So yun na po, palakpakan natin si Lord sa maiksi nating devotion sa umaga.